Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako kung nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Yorme, sinagot na si Crocs dahil sa kanyang pagbanat. Diba sabi ni Crocs na peke daw ang pabahay ni Isko at nilinlang niya yung mga nakakuha nito. And guys, mainit ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, siyempre, wag nating kalimutan na mag-shout out sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa mga Iskonian forever, mabuhay po and love, love, love! So, shoutout muna natin guys, isa sa mga Iskonians, itong si Mama Kyoko Sudou. Sana nga tama yung pagbigas natin. Sabi niya, morning idol, Iskonians forever, all the way from Hong Kong. So, yun guys, sabihin nyo kung nasa ang lugar po kayo, isa-shoutout ko kayo sa susunod na upload natin. So, yun na nga guys, hindi na nga nakatiis itong si Yorme. Siguro umabot na sa kanya. So actually, di ba na-upload na natin yan o na-content na natin, pero mahaba kasi yun, di ba? Kung maalala niyo yung huling video ko para dito. Pero itong Ascenso Manileño talagang pinost pa guys sa kanilang Facebook account. Nakalagay talaga, hinighlight nila. Di ba maraming issue ang binato kay Yorme. Hinighlight nila itong about housing. So sabi ng Ascenso Manileño guys, fake housing. This is how Congressman Roland Valeriano Crocs described the Barrow housing project of Isko Moreno Damagoso that was buried dead in City of Manila. So sabi niya dito guys, ulitin lang natin. Nabasa na natin to, di ba? Sabi niya dito, nilinlang ni Isko ang mga Manileño. Pinatira niya sa mga housing projects. Nakasaad sa mga kontrata na pinirmahan ni Isko sa mga nakatira sa housing projects. Buwan-buwan nila itong pinagsusumikapang bayaran. Kaya nga mga assignees ang tawag sa mga nakatira doon. Sabi niya guys, tuloy lang natin, hindi naman kasi rent to own o lease to own ang mga award agreements na pinirmahan ni Isko sa mga nakatira doon. So sa madaling salita o sa madaling sabi, depektibo ang kontrata at hindi makatarungan sa mga residensya. So talagang binakbakan si Isko dito guys, di ba? Inulit pa nila yun, 2 days ago lang yan ng mismong Ascenso Manileño. Talagang nagda-drop name talaga siya. Si Isko talaga ang punteriya niya, di ba? Pero nung na-vlog natin din nung isang araw, panay ang papuri dito kay Yorme. Pero mabigat to guys mabigat to. Kaya siguro umabot kay Yorme. Baka nga napanood niya yung vlog natin guys, di ba? Binasa natin, diniscuss natin, kahit mahaba yan, sinagaan natin dahil sa pagbanat niya kay Yorme at pinagtanggol natin si Yorme. Kaya siyempre siguro umabot na kay Yorme, hindi yan nakatis guys, kanina lang nagpost. Ito ang sagot ni Yorme kay Crocs. Sabi dito, taksil at nilinlang hanep, sabi ni Yorme. Jowa lang ang peg, ang malaking panlilinlang at pagtataksil ay ang hindi mo pagtupad sa sinumpaan mong tungkulin sa napaglilingkuran ang taong bayan. And guys, bagamat alam naman natin si Yorme, pag yan nag-post sa kanyang Facebook account, hindi siya nagda-drop name. Pero siyempre tayo mga Iskonians, alam na natin kung sino yung tinutukoy niya. Kung nasusubaybayin yung mga vlog natin, di ba? Wala nang iba itong si Crocs. Kasama na rin dyan si Chihuahua dahil siya yung nagsabing taksil, di ba? Parang si Mayora din.
So nakita nyo guys, hindi natiis ni Yorme kasi labis siyang nasaktan yan. Itong si Chihuahua, nasaktan si Yorme, yung personal naman yun sa kanya. Di ba? Nung kinuwento niya na dinuro-duro siya, sinabihan siya na huwag ka nang tumakbo. Di ba, matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Di ba? Di ba? Tapos sabi niya, ang tigas ng ulo mo. Di ba? Anong sabi ni Yorme? How painful is it? Sabi niya, di ba? Nasaktan masyado itong si Yorme. Kaya pag si Yorme guys, nasasaktan, sumasagot siya. Pero yun lang, pag sumagot siya, hindi siya nagda-drop name. Kagaya nito, di ba? Sagot ito kay Crocs guys. Dahil nga panlilin lang. Parang napakasakit talaga kay Yorme yun. Dahil unang-una, kaya na pinagawa yung mga projects na yun, mga housing, di ba? Mula squatter, mismong experience niya, di ba? Galing sa dyan. Kaya pinangarap niya na pagka siya ang naupo bilang mayor, magkaroon siya ng pagkakataon na iluklok ng Manileño at nagkatotoo naman. Ginawa niya. Ginawa niya ng buong taos-pusong, di ba? Na sincere talaga siya dahil nga naranasan niya. Hindi nila maintindihan to, guys, di ba? Kaya sinasabi ni Crocs kanina na hindi raw rent to own o hindi man lang lease to own. Malinaw naman sa una pa lang sinabi ni Yorme, di ba? Na ang iniiwasan dito ay masayang ang pera ng gobyerno. Di ba? Bakit masasayang? Kasi karamihan sa mga projects ng gobyerno, yung mga housing na yan, di ba, yung mga sindikatong na-awardan, binibenta ulit. So, paano mo nga naman mauubos yung mga squatters, di ba? Kaya nandyan sa thumbnail natin, di ba? Uubusin ang mga squatters, di ba? Ni Isko, di ba? Kasi nga, pagka ganun ang ginawa mo, hindi mo pinangalan sa kanila. Pero parang sa kanila na rin. Kasi nga, lifetime yun. Hanggat gusto mo, dyan ka. At kung ayaw mo na, ibabalik naman yung pinayad mo. Di ba? Wala namang pipilit sa'yo, aalis ka dyan. Kaya malaking bagay yun, guys. Di ba? Imagine mo, 42 square meter, 2 bedroom. Dati ay nasa barong-barong ka lang. Pag umuulan, tumutulo, hindi ka makatulog na maayos, kasama mo yung mga anak mo, di ba? Tapos bigla ka nagkaroon ng concrete na tirahan, condominium, social pa, di ba guys? Dito sa Maynila, mahal na pong condominium, yung studio type, nasa 3 to 4 million na. 20 square meter lang yun, guys. Ito, kahit sabihin mo magbayad ka ng 5,000, sulit yan, guys. Sulit yan. Di ba? Kasi sa IT gusto nila, magbabayad sila, magre-rent pa rin sila. Kahit hindi yan pinagawa ni Yorme, mag-rent pa rin yan. Yung wala talagang tirahan dyan sa may Baseco, di ba? Sa mga squatters area dyan. Kaya malaking tulong ito. Kaya parang sobrang napakasakit, parang sinasabi dito ni Crocs na peking housing at nilin lang, na para bang sinasabi niya na nambudol lang si Isko, di ba? Pag sinabi mo kasing nilin lang, para kang nanloko ng tao, di ba? Sa tingin nyo guys, kaya bang gawin ni Yorme yan? Na malokohin ang mismo Manileño? Nakita naman natin kung paano niya arugain, di ba? Yung Manileño, kung paano siya, nakita natin, lalo na nung pandemic, sinakripisyo niya yung pamilya niya. 3 months yun, di siya nauwi. Lapit lang yung bahay niya, guys. Di ba? Pero dahil mahal niya, di ba? Mahal niya ang mahihirap. Di ba? Hindi niya kayang sikmurahin yun, guys. Napabayaan tayong Manileño. Kaya sobrang sakit yan kay Yorme na kahit sino naman sa atin na alam mong totoo yung ginawa mo, di ba? Nangarap ka, nagkatotoo, nakatulong ka, tapos sasabihin ka ng peke yung housing mo. Saka nalinlang mo yung masakit yun, guys, kay Yorme. Dahil alam naman natin, hindi yan ganun si Yorme, hindi niya ugali yun. Bagamat sila nakakasama nila, pero hindi pa rin nila makuha. Di ba? Yung mga pinaggagawa na Yorme na kung saan, lagi ko sinasabi na binubulag tayo, yan guys. Diba? Pilit nila pinapapangit ang imahe ni Yorme, lalo na yung mga ginawa niya para sa Manileño. Pero pag tinalong mo naman, yung mga na-awardan, tuwang-tuwa yan guys, kahit sino naman. Di ba? Kaya kailangan talagang mawala na yung mga to. Palitan na talaga guys, ibalik na natin si Yorme at kay Yorme's team para siyempre, di ba, mas dumami pa
ang ipapatayo niyang housing projects. Diba? Kahit sabihin mong hindi yan mapapasa kanila, sa pangalan lang naman, dahil sa title lang, kasi nga, iwas sindikato yun guys. Sayang lang ang pera ng gobyerno kung paulit-ulit na mag-a-award ka, tapos ibebenta lang, hindi sila maubos. Kaya tama yung diskarte ni Yorme, dahil alam niya na yung kalakaran dyan guys. Hindi natin maluloko si Yorme dahil lumaki yan sa grounds sa kahirapan. Di ba? Alam niya yung buhay mahirap, alam niya yung mga pinagluloko ng mga mahirap, di ba? Yung mga diskarte, kaya yun ang iniwasan niya. Gusto niya pag na-awardan sa isang tao, sa kanya na yun. Lifetime na yun. Kahit sabihin mong hindi nakatitulo, nagbabayad siya, okay lang. Di ba? Ganun din naman, di ba guys? Magbabayad ka rin, mangupahan ka rin, wala ka sariling bahay dito sa Maynila. Kaya matindi na talaga guys, no? Buti, sumasagot si Yorme guys. At hindi siya, pero halata talaga nasaktan si Yorme. Kaya tuloy-tuloy guys. Abang tumatagal, talagang parami ng parami. Hindi sila tumitigil sa paninira kay Yorme. Pero ganun pa man guys, hindi rin tayo titigil na depensahan si Yorme dahil alam natin si Yorme lang ang may political will, ang may malasakit sa mahihirap, ang may pagmamahal sa mahihirap. May resibo na, nagawa niya na, hindi na nila kayang tibagin yan. Kaya sorry na lang sa kanila guys. Vote straight tayo, Yorme straight po, di ba? Sa lahat ng distrito, 1 to 6 yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya wag pong kalimutan guys. Like, share, and subscribe. Lalo na po, yung mag-comment kayo guys. Sobrang napaka-importante. Ipakita natin ang ating pwersa sa mga comment nyo. Yung simpatsya nyo, di ba? Yung pagmamahal nyo sa Maynila at yung pagmamahal nyo kay Boss White. Alright guys, so hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Alright? So, Manila, God bless.